Mama, natanggap na po ako sa trabaho. Malakas na sigaw ni Hira. Talaga, anak? Naku, dapat malaman to na ating mga inggiterang kapitbahay. Masayang sabi ng kanyang ina na si Helena. Pipigilan niya sana ang kanyang ina, ngunit agad na itong nakalabas ng kanilang bahay. Para sa mga inggitera naming kapitbahay dyan, may trabaho na ang anak kong si Hira. Narinig niyo ba yon? Sasahod na siya ng pera. Hindi na palamunin ang anak ko. Hindi tulad ng iba dyan na tambay na nga, palamunin pa. Malakas na sigaw ng kanyang ina. Nasapu niya na lang ang kanyang noo. Hilig talaga ng kanyang ina na magparinig sa kanilang kapitbahay. Talaga, Helena? Ano naman ang trabaho ni Hira? Tanong ng isang tsismosa. Lumingon sa kanya ang ina at sumenyas na lumapit. Napabuntong hininga siya at lumapit sa ina. Alanganin siyang umiti dahil paniguradong pagagalitan siya ng ina kapag nalaman nito kung ano ang kanyang trabaho. Ano nga pang trabaho mo, anak? Nakangiting tanong ni Helena sa kanya. Maid po, ma. Bulong niya. Ano ka mo? Ayusin mo nga yung pananalita mo, Hira? Di ko maintindihan. Ang sabi ko po, maid ang trabaho ko. Maid? Oh, narinig niyo yun? Maid si Hira. Teka, maid? Kasambahay? Hindi makapaniwala ang tanong ni Helena. Ay nako, ang yabang mo pa kanina, Helena. Kasambahay lang naman ang trabaho ni Hira. Ano naman kung kasambahay lang ako? Bakit? Alam mo ba kung kanino mansyon ako magtatrabaho? Kay Mayor ako magtatrabaho. Kaya ba yun ang anak mong palaging nasa bar at lasing? Kaya ba yun ang anak mong taon-taon na lang buntes? Mataray niyang tanong. Oo nga naman. Kaya ba yun ang mga anak niyo? Tara na nga sa loob, ma. Mag-impake na po tayo ng gamit. Pupunta na ako sa mansyon ni Mayor. Aniya at hinila ang ina. Agad naman na sumunod sa kanya ang ina. Pagpasok sa loob, agad niyang sinarado ang pinto. Humarap siya sa kanyang ina. Ngunit gano'n na lang ang kanyang gulat nang bigla siyang pingutin nito. Aray, aray, aray ma! Sakit ha? Bitiwan niyo nga yung tenga ko. Aray, ano ba? Walang yakang bata ka? Bakit di mo agad sinabi sa akin na kasambahay lang pala yung nakuha mong trabaho? Muntik na ako mapahiya sa mga tsismosang yun. Mama naman. Sino po ba kasi nagsabi sa inyo na ibalita sa mga tsismosa ang tungkol sa trabaho ko? At alam niyo naman po na kahit anong pag-applyan kong trabaho, hindi ako natatanggap, di ba? At alam niyo rin po na matagal ko ng crush si Mayor Lance. Sinubukan ko lang din naman po mag-apply sa mansyon niya. At di ko inaakala na matatanggap pala ako. Alam mo, ma, saya ko. Di pa ba kayo masaya para sa akin, ma? May trabaho na ako. Matutulungan ko na kayo. Kapag sumahod na ako, ipapadala ko agad dito para mabayaran natin yung utang natin. Kapag nakapag-ipon na po ako, ipapaayos ko itong bahay natin. Balita ko pa naman malaki magpasahod si Mayor. Ewan ko sa yung bata ka. Nakapagtapos ka naman ng pag-aaral mo, pero hindi ka makapag-apply ng ibang trabaho. Kaya nga po ito yung gagawin kong stepping stone. Hayaan niyo na po ako, ma. O sige na nga. Halika na at mag-impake na tayo ng gamit mo. Mamaya lang darating na ang ama mo. Ibalita natin sa kanya na meron ka ng trabaho. Napangiti siya sa sinabi ng kanyang ina. Kahit ano pa ang desisyon niya, palagi siyang suportado nito. Pati ng kanyang ama, kaya maswerte siya sa mga magulang. Niyakap niya muna ang kanyang ina bago sila nag-asikaso ng gamit. Ilang oras lang din, dumating na ang kanyang ama at sinabi dito na may trabaho siya. Masaya ang kanyang ama na si Elmer sa kanyang balita. Kinabukasan maaga siyang nagising. Excited na siya dahil sa wakas mapapalapit na siya sa crush niyang si Mayor Lance. Inihatid pa nga siya ng kanyang ama sa mansyon ng Mayor. Mag-iingat ka dito, anak. Kapag nahihirapan ka na, huwag kang magdadalawang isip na umuwi agad. Kaya ko pa naman buhayin kayo ng mama mo. Palagi mong tatandaan na mahal ka namin. Alagaan mo ang iyong sarili dito, ha? Paalala ng kanyang ama. Opo, Papa. Maraming salamat po sa paghatid sa akin dito. Uuwi na rin po ako sa atin
kapag may day off ako. Huwag din po kayo mag-alala sa akin, di na ako bata, no? Ngumiti ang kanyang ama at hinalikan siya sa noo. Umalis na rin ito dahil may kailangan pa itong puntahan. Mamabasada pa ng jeep. Ito na yun, Hira. Bulong niya sa sarili habang hawak-hawak ang dibdib. Dinala niya ang kanyang gamit sa loob ng mansyon. Pinapasok siya agad ng gwardya matapos siyang hanapan ng ID. Ikaw na ba si Hira? Tanong ng isang matandang babae nang makita siya sa harap ng pinto. Opo, ako nga po si Hira. Nakangiti niyang pakilala. Mabuti naman at narito ka na, Iha. Pumasok ka na at maya-maya lang darating na si Mayor. Kailangan niya nang kumain dahil agad din siyang aalis. Ako nga pala si Nanay Selly. Ngumiti siya at nagmano sa matanda. Kita niya ang pagkagulat sa mata nito sa kanyang ginawa. Ngunit agad din namang napangiti. Palagi po ba wala dito si Mayor? Oo, Iha. Abala kasi siya sa munisipyo at umuwi lang siya dito kapag kakain o kaya naman walang gawa. Sagot ni Nanay Selly. Bakit po hindi na lang siya magbaon ng pagkain? O kaya naman kumain sa karinderya? Ayaw kasi ni Mayor na magbaon. Ayaw niya rin kumain sa labas. Sayang daw sa pagkain kaya 10:00 pa lang. Nagluluto na agad kami ng tanghalian. Sagot ni Nanay Selly kaya agad siyang napatango. May kaartehan din po palang taglay si Mayor, no? Loka. Sige na. Ipasok mo na sa kwarto ang mga gamit mo. At pagkatapos ay sumunod ka sa akin sa kusina para makapagluto na tayo. Sinamahan siya ni Nanay Selly sa magiging kwarto niya at nagbigay ng direksyon papuntang kusina. Agad niya namang inayos ang gamit na makapasok sa silid. This is it, Hira. Makakasama mo na rin si Mercy isang bahay. Pero tatandaan mo, huwag ka masyado magpapahalata na crush mo siya, okay? Pagkausap niya sa sarili habang nakaharap sa salamin. Nang matapos siya sa pag-aayos ng gamit, lumabas na rin siya ng kwarto. Hanggang ngayon, humahanga pa rin siya sa interior design ng bahay ni Mayor Lance. Maganda kasi yun at halatang hindi biro ang materyales na ginamit. Iha, halika na rito, tulungan mo na ako. Sabi ni Nanay Selly. Ipinalibot niya ang paningin sa buong kusina. Masyado yung malaki. Mas malaki pa nga yata sa kwarto niya, sa kanilang bahay. Nanay Selly, bakit pa parang tayo lang dalawa yung kasambahay dito? Tanong niya. Marami pa ang ibang kasambahay dito, Iha. Isa dyan malaki lang talaga ang bahay ni Mayor. Kaya hindi masyado nagkita-kita ang mga kasambahay. Pero huwag kang mag-alala. Makikita mo rin ang iba kapag tumagal ka dito. Grabe, ang yaman naman po pala ni Mayor. At mabait pa siya. Crush ko na talaga siya. Tama ka, Iha. Mabait talaga si Mayor. At hindi lang yun ang kanyang trabaho. Meron din siyang malaking kumpanyang pinapatakbo. Ang sinasahod niya bilang Mayor. Tinutulong niya sa mga nangangailangan. Kung minsan nga, pati pera niya. Ginagamit niya para sa kanyang nasasakupan. Kaya mahal siya ng mga tao. Napangiti siya sa naging kwento ni Nanay Selly. Hindi talaga siya nagkamali na nagkaroon siya ng crush sa isang taong tulad ni Mayor Lance. Ang swerte po siguro na mapapangasawa ni Mayor, no? Kung ako mapapangasawa niya, hindi ko talaga siya pakakawalan. Kung kinakailangan na italik ko siya sa bewang ko, para di siya makaalis, gagawin ko talaga. Naku, ang daldal mo talagang bata ka. Mamaya na nga tayo mag-usap, baka dumating na si Mayor. Tumawa na lang siya at tumulong na rin sa matanda sa paghahanda ng pagkain. Halos tumagal ng 1 oras ang paghahanda nila ng pagkain. Hanggang sa narinig niya na lang ang tunog ng sapatos sa kanyang likuran. Mayor! Narito ka na po pala, tamang-tama. Dahil tapos na kami maghanda ng pagkain niyo. Nakangiting sabi ni Nanay Selly. Bigla siyang kinabahan dahil nasa kanyang likuran si Mayor. Noon kasi, sa malayo niya lang ito nakikita. Ngayon nasa kanyang likuran na. Dahan-dahan siyang humarap sa kanyang likuran at halos mapanganga siya sa itsura ni Mayor Lance. Matangkad kasi ito at halos hanggang dibdib lang siya. Good afternoon po, Mayor. Agad niyang bati. Nautal pa. Who is this?
Masungit na tanong ni Mayor kaya napasimangot na lang siya. Ah, siya po si Hira, Mayor. Bago nating kasambahay. Pinalitan niya si Bebang. Hello po, Mayor. Ako po si Hira. Asahan niyo po ang pagsisilbihan ko kayo hanggang sa aking makakaya. Wala po kayong magiging problema sa akin. Dahil kaya ko po gawin lahat ng trabaho, pati nga po pagiging asawa mo, kaya kong gampanan. Hira! Sigaw ni Nanay Selly. Tumawa siya ng alanganin. At muling nilingon si Mayor Lance na nakakunot ang noo sa kanya. Nonsense! Sabi ni Mayor at umalis sa kanyang harapan. Abat, bakit ang sungit ni Mayor? Naiinis niyang bulong. Naku, wag mo nang isipin yun, iha. Baka pagod lang si Mayor galing trabaho kaya nagsusungit. Sabat ni Nanay Selly na narinig pala ang kanyang sinabi. Akala niya, nagkataon lang na masungit sa kanya si Mayor Lance, ngunit hindi pala. Lumipas ang 1 linggo. Doon niya napatunayan na talagang masungit ang lalaki. Akala niya mabait ang lalaki base sa pinapakita nito sa publiko. Ngunit mukhang nagkamali siya. Dahil habang tumatagal na nakakasama niya ito, talagang masungit ang lalaki. Kung minsan niya gusto niya na lang sapakin. Dahil sa pagsusungit ito sa kanya. Why are you so late? Sigaw ni Mayor Lance sa kanya na pumasok siya sa opisina nito. Nag-utos kasi ang lalaki na hindi ito makakauwi dahil maraming ginagawang trabaho sa munisipyo. Kaya inutusan siya dito magdala ng lunch. Di naman, Mayor. Sabi mo, 12 ako pumunta. 11:58 pa lang kaya. Pagdadahilan niya. Nagpapalusot ka pa talaga, no? Totoo naman po kasi yung sinabi ko, Mayor. Pumunta ka dito sa tabi ko, subuan mo ako. Po? Ba't ko naman gagawin yun, Mayor? Wala ba kayong kamay? Tanda mo na pero nagpapasubo ka pa? Sa akin pa? Di naman kita boyfriend ah. Kaya hindi ko yan gagawin. Pagsusungit niya. So, kailangan mo na maging boyfriend mo ako bago mo ako subuan? Oo. Ang dami mong dahilan, no? Dapat sa'yo maging abogado eh. Lahat na lang nasasabihin sa'yo may dahilan ka. Ay, hindi mo ba naitatanong sa akin, Mayor? Dapat, yun ang course ko nung college pero sayang lang dahil natanggal ako sa scholarship ko. Di ko nga alam kung ba't yun nangyari eh. Basta na lang ako pinatawag ng principal ko ng high school, sinabi sa akin, natanggal daw ako sa scholarship. Kaya, hindi ako nakapag-take ng ganyang course. Ibang course yung kinuha ko, dahil masyadong mahal kung mag-aabogado ako. Ay nako, kapag nalaman ko lang talaga kung sino yung nagtanggal sa akin sa scholarship list, talagang aahitin ko yung kilay niya. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa kanya kung bakit siya natanggalan ng scholarship noon. Matataas naman ang grades niya, puro line of 9. Kaya hindi siya makapaniwala na nawalan siya ng scholarship. Ang sabi sa kanya ng principal, may nagpatanggal sa kanya at hindi niya kilala kung sino yon. Di ko naman tinatanong, subuan mo na nga lang ako. Hindi mo ba nakikita na marami akong ginagawa at pinipirmahang papeles? Napakamot na lang siya ng kanyang batok. Bago lumapit sa table ni Mayor Lance, binuksan niya muna ang lunchbox bago tumabi sa lalaki. Abala ito sa pagpirma kaya sumandok na siya ng kanin at tinapat sa bibig nito. Kinain naman ito ang isinubo niyang pagkain. Ano po yung mga yan, Mayor? Tanong niya dahil curious siya. Mga project sa bawat barangay. May mga gusto silang project na ipagawa sa barangay nila at kailangan ng pondo. Ako? Alam mo po ba dun sa barangay ko, Mayor? Panahingilan ng pondo pero wala naman nagagawang project. Hindi ko alam kung saan napupunta yung pondo. Siguro binulsan na nila. Ang ingay mo. Subuan mo na lang ako. Gusto niya lang naman makausap ang lalaki pero nagsusungit na naman ito sa kanya. Muli niyang sinubuan ng Mayor. Ngunit may kumalat na sauce sa gilid ng bibig nito. Hinawakan niya sa baba si Mayor Lance. Why? Nauutal na tanong ng lalaki. Hindi siya sumagot. Inilapit niya ang mukha sa lalaki. Kita niya ang pagpula na magkabilang pisngi nito, kaya lihim siyang napatawa. Hindi niya inaakala na meron pala siyang epekto dito. Akala niya kasi, puro pagsusungit lang ang alam ng lalaki na gawin sa kanya. Mas lalo niyang nilapit ang mukha niya at napapikit na ito ng mata. Sos ka sa gilid ng labi mo, Mayor. Bulong niya
at pinunasan nito gamit ang hinlalaki niya. Dahan-dahang iminulat ni Lance ang kanyang mata at mukha ni Hira ang bumungad sa kanya. Nakangisi sa kanya ang maid at halatang natutuwa ito sa ginagawa niya. Gusto niya tuloy batukan ang kanyang sarili dahil sa ginawa niyang pagpikit kanina. Akala niya kasi hahalikan siya ng babae, ngunit hindi naman pala. Napahiya tuloy siya. Akala niya, lalaki lang ang gumagawa ng ganong bagay pero hindi pala. Nagawa kasi ito ni Hira sa kanya. Sana sinabi mo na lang sa akin para ako na nagpunas. May palapit-lapit ka pa na mukha. Gusto ko lang po kasing makita yung reaksyon mo, Mayor. Napaasik siya sa naging sagot ni Hira. Umupo ka na nga lang doon, ako nakakain mag-isa. Naiinis niyang sabi at kinuha ang baonan sa kamay ni Hira. Kita niya ang pagsimangot ng babae. Pero agad din namang sinunod ang utos niya. Ipinagpatuloy niya na lang ang pagkain. Hanggang sa matapos siya. I'm done. No, you are Lance and I'm Hira. Sabi niya, kaya kumunot ang noon ng lalaki. Hindi kasi nito maintindihan ang sinabi niya. What? Slow mo naman, Mayor. Akin na nga lang yung pinagkainan mo. Sabi ni Hira tumapit sa kanya. Agad din namang umalis si Hira nang maayos na nito ang pinagkainan. Kinabukasan maaga siyang nagising. Wala naman siyang trabaho sa munisipyo at kumpanya pero nakasanayan niyang gumising ng maaga. Tinapos niya rin kasi lahat ng trabaho, kaya wala na siya ibang gagawin kundi magpahinga. Good morning po, Mayor. Agad na bungad sa kanya ni Hira. Morning. Umupo siya sa upuan na nasa dining room. Hinintay si Hira na maghanda ng pagkain. Ngunit halos mapanganga siya na makita ang pagkaing inihanda sa kanya ng babae. Sunog na itlog, sunog na bacon, at sunog na hotdog. What the hell? Bakit ganito ang pagkain? Bakit po, Mayor? May problema po ba kayo sa pagkaing hinanda ko? Talagang tinatanong mo pa yan sa akin, Hira? Akala ko ba magaling ka magluto? Pero bakit puro sunog to? Hindi po yan sunog, Mayor. Toasted lang po. Toasted? Halos itim na nga lahat ng to eh. Eh di na sobrahan sa pagiging toasted. Kain ka na nga, Mayor. Hindi naman po makaka-apekto yung sunog sa pagkain sa sistema ng katawan mo. Maglilinis na lang po muna ako ng kusina. Magsasalita pa sana siya, pero agad na umalis si Hira sa kanyang harapan. Kinuha niya na lang ang tinidor at tumusok ng hotdog. Sinubukan niyang kainin to, pero naiduwal niya yun dahil sa pait ng lasa. Hindi to toasted. Talagang sunog na to. Pinasosyal niya lang. Bulong ni Lance. Kagat-kagat ni Hira ang kanyang daliri habang pinagmamasan si Mayor Lance na isinusuka ang hotdog. Ito ang weakness niya pagdating sa pagluluto. Oo nga, magaling siya sa pagluluto ng kahit anong putahe. Pero pagdating sa pagpiprito talagang pumapalpak siya. Hindi niya kasi matansya kung kailan dapat baliktarin kaya agad nasusunog. Hoy! Anong ginagawa mong bata ka? Agad siyang napalingon sa kanyang likuran at doon niya nakita si Nanay Selly na may hawak na walis. Ngumiti siya at tinawakan sa braso ang matanda. Wala po, Nay. Nag-yoga lang po ako. Anong yoga? Stretch po. Ganun. Gusto ko po kasi sumali sa swimming sa next Olympics. Yoga. Stretch. Pero swimming ang sasalihan mo. Nababaliw ka naman bata ka. Opo, Nay. Baliw na ako sa kanya. Ay nako. Ewan ko sa'yo. Napangiti na lang siya at muling hinila ang matanda. Dumiretso sa pool matapos niyang hugasan ang gamit niya kanina sa pagluluto. Balak niyang maglinis ng pool. Grabe, ang ganda talaga ng pool. Ilang linggo na ako dito pero hanggang hindi pa rin ako nakakaligo dito. Ani niya. Habang nakanguso at tinatanggal ang mga dumi doon. Gusto mo bang maligo ngayon? Agad siyang napalingon sa kanyang likuran. At doon bumungad sa kanya si Mayor Lance na mukhang pinagmamasdan siya. Pwede po ba, Mayor? Pwede naman. Pero bawal dyan di marunong lumangoy. Marunong ka ba?
Napakagat siya ng labi. Hindi kasi siya marunong lumangoy. Pero gusto niya talagang maligo sa pool. Oo naman po. Okay, you can change your clothes. Pumalik ka dito after mo magpalit. Sabi ni Mayor Lance kaya agad siyang napangiti. Tumalon-talon pa siya habang papasok sa mansyon. Nang makapasok siya sa kanyang kwarto, agad niyang hinalungkat ang kanyang damitan. Mabuti na lang pala at nagbaon siya ng swimsuit niya, kaya meron siya masusuot ngayon. Agad siya nagpalit ng damit. At nang matapos ay pumunta siya sa pool. Blue na swimsuit ang kanyang suot. At di naman yun mahalay tingnan. Nakangiti siya habang papunta sa pool, ngunit gano'n na lang ang kanyang gulat nang makita si Mayor Lance na walang suot na damit habang naliligo. Maya-maya, gumilid dito sa pool. Mayor? Nag-aalangan niyang tawag. Nilingon siya ng lalaki at ilang segundo pa itong natulala na makita siya. Hindi niya tuloy alam kung ano ang dapat gawin. Akala niya kasi mag-isa lang siyang maliligo. Yun pala kasama niya ang lalaki. You're here. Sige na, maligo ka na. Huwag mo na ako pansinin dito. Tumango lang siya at bumaba na sa pool. Nasa mababang parte pa lang siya ng pool. At pinagmamasdan niya si Mayor Lance na naglalaro ng tubig. Himala nga. Dahil hindi ito nagsusungit ngayon. Siguro ay epekto yun ang kinain itong sunog na hotdog. Stay here, Hira. Kailangan ko lang sagutin ng tawag. Utos ng lalaki nang biglang tumunog ang cellphone nito. Sige po, Mayor. Umalis si Lance, kaya mag-isa na lang siyang naiwan doon. Abala siya sa paglalaro ng tubig. Hanggang sa hindi niya namalayan na nasa malalim na parte na pala siya ng pool. Nagsimula siyang magpanik dahil hindi siya marunong lumangoy. Sumigaw siya humihingi ng tulong. Nakakainom na siya ng tubig at hirap na rin siya makasagap ng hangin. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang binti, ngunit lalo lang siyang lumulubog sa tubig. Hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng malay. Hindi niya alam kung ilang segundo siyang walang malay. Naramdaman niya na lang na may malambot na bagay na dumadampi sa kanyang labi. Tila ba binibigyan siya ng hangin. Ilang sandali pa may nagpapump sa kanyang dibdib. Come on, Kira, wake up! Don't scare me like this! Bulong ng lalaki sa kanya. Napaubo naman siya. Oh, thank goodness! You're awake. Tinakot mo ko. Kumunot ang kanyang noo nang bumungad sa kanya ang abs ni Mayor Lance. Hinawakan niya yun ngunit agad siyang napaasik nang pitikin ng lalaki ang kanyang kamay. What are you doing? Mayor naman, pahawak lang eh. Nakanguso niyang sabi. Matapos mong malunod, ganyan ang sasabihin mo sa akin? Nababaliw ka na ba talaga, Hira? Akala ko ba marunong ka lumangoy? Pero bakit nalunod ka? Paano hindi ako dumating? Eh di patay ka na? Eddie, thank you? I can't believe you. Muli siyang napanguso na biglang nag-walkout ito. Ngunit napahawak siya sa kanyang labi nang maalala ang ginawa ni Mayor Lance. Alam niyang labi ng lalaki ang dumikit sa labi niya kanina. Oh my God! First kiss ko yun! Aniya at umirit. Lumipas ang mga araw. Akala niya mababawasan ang pagsusungit sa kanya ni Mayor Lance. Matapos ang nangyari sa kanilang dalawa. Ngunit hindi pala. Mas lalo pa ito naging masungit sa kanya. Iha, bakit nakatunganga ka dyan sa harap ng bintana? Naku, isarado mo nga yan. Baka pumasok yung ampon. Umaambi. Kasagsagan kasi ng bagyo ngayon. Wala si Mayor Lance sa mansyon dahil tumutulong ito sa pag-rescue sa mga taong nasalanta ng bagyo. Nag-aalala siya para sa lalaki. Malakas na kasi ang ulan at hangin. At hindi niya alam kung nasa ligtas na lugar ba ang lalaki. Para tuloy gusto niyang lumabas at hanapin si Mayor Lance para iuwi dito sa mansyon. Nanay, kamusta po kaya si Mayor? Baka pumapahamak siya sa labas. Ang lakas ng ulan at hangin. Hanapin kaya natin siya, Nay. Nag-aalala na po kasi ako sa kalagayan niya eh. Hindi na kailangan, Iha. Ganyan talaga si Mayor Lance kapag may kalamidad. Sinisiguro niyang ligtas ang lahat. Kaya kahit malakas ang hangin at ulan, lumalabas siya ng bahay para i-check ang mga tao kung nasa evacuation center pa.
Baka mamaya pa yung dumating kaya ang mas mabuti pa magpahinga ka na lang. Hindi pa titila ang ulan. Panigurado. Sagot ni Nanay Selly. Tumango na lang siya at napabuntong hininga. Isinarado niya ang kurtina at nahiga sa sofa na kinauupuan kanina. Umalis na si Nanay Selly. Mukhang magpapahinga ito. Hindi pa rin talaga siya mapakali hanggang sa nakatulugan niya na lang ang paghihintay kay Mayor Lance. Unti-unting iminulat ni Hira ang kanyang mata nang maramdaman niyang may basang kamay na nakahawak sa kanyang pisngi. Malamig ang kamay na yon kaya inakala niyang multo. Sisigaw pa sana siya. Ngunit napigilan niya ang sarili na makita si Mayor Lance na seryosong nakatingin sa kanya. Basang-basa ang lalaki. Kaya nataranta siyang tumayo. Nako, ba't naman nagpaulan kayo, Mayor? Wala ka ba nalang payong? Paano na lang kapag nagkasakit ka niyan? Saglit niyang iniwan ang lalaki at pumasok sa sariling kwarto upang kumuha ng tuwalya. Agad siyang lumabas at dumiretso kay Mayor Lance na nakatingin lang sa kanya. Siya na rin mismo ang nagpunas sa basang katawan ng lalaki. Dahil kanina pa ito hindi umiimik. Mayor, ano na? Alam ko naman na maganda ako, Mayor. Hindi mo na kailangan matulala sa akin. Ginikinaw ka ba? Gusto mo ng kiss? Aniya at pabirong umuso. Ngunit agad siya nagulat nang biglang hawakan ng lalaki ang kanyang batok at hinila siya. Tinutuon nito ang kanyang biro. Talagang ang hinalikan siya ng lalaki. Banayad lang ang halik sa kanya ng Mayor. Habang siya naman ay gulat. Di ka dapat nagbibiro sa akin ng ganun, Hira. Dahil talagang gagawin ko kung ano man ang biro mo. Sabi nito at iniwan siya sa sala. Nakatulala lang siya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa ginawa nito. Talagang hinalikan siya ni Mayor Lance. Hala, di kaya nasapian ng masamang espiritu si Mayor? Bakit niya ako hinalikan? Hindi ko naman siya ginayuma. Kinabukasan, maaga siyang nagising upang ipaghanda ng agahan si Mayor Lance. Ngunit nagulat siya na makita si Nanay Selly na nagluluto ng lugaw. Nanay, bakit po kayo nagluluto ng lugaw? Nagtataka niyang tanong. Nilalagdat si Mayor. Nagpaluto siya ng lugaw sa akin. Ganun po ba? Sige po, ako nalang magdadala sa kanya ng lugaw. O sige, iha. Pagkatapos ng kumain ng lugaw, painumin mo agad ng gamot. Tumango siya at kumuha na ng lugaw. Inilagay niya yun sa tray. Kumuha na rin siya ng mga utensils. Dumiretso siya sa kwarto ni Mayor Lance. Kumatok muna siya ng 3 beses. Bago binuksan ang pinto. Nakita niya sa kama si Mayor Lance na nanghihina. Nakabalot pa ito ng kumot. Meron din itong bimpo na nakalagay sa noo. Naaawa tuloy siya sa kalagayan nito. Mayor, nandito na po yung lugaw niyo. Kumain na po muna kayo para makainom ng gamot. Napangiti siya na magmulat ng mata si Mayor Lance. Inilapag niya ang lugaw sa lamesa na nasa gilid ng kama. Tinulungan na maupo ang lalaki. Mainit nga ang katawan nito. Kain na po muna kayo. Feed me. Nito sa kanya. Hindi na siya umangal pa at sinunod na lang ang utos nito. Inihipan niya muna ang lugaw na nasa kutsara bago isubo kay Mayor Lance. Agad din namang naubos ng lalaki ang pagkain. Kaya pinainom niya ito ng gamot. At matapos uminom ng gamot, kinuha niya ang bimpo. Pumasok sa banyo. Binasa muli ang bimpo at piniga. Bago muling nilagay sa noo ng lalaki. Magpagaling ka agad, Mayor, ha? Kailangan mo pa magsungit sa akin. Biro niya. Sige na po. Pahinga ka na dito, aalis muna ako. Tatayo na sana siya ngunit agad hinawakan ni Mayor Lance ang kanyang kamay. Hinila siya pahiga sa tabi nito. Sinubukan niyang umalis, ngunit nakayakap na sa kanyang katawan ang kamay at paa ng lalaki. Stay here, Hira. I need you. Sir? Mayor. May trabaho ako sa labas eh. Naguguluhan niyang sabi. Kaya nagkanda utal-utal pa siya. You're my maid, right? Trabaho mo ngayon, alagaan ako. Napabuntong hininga siya at sa huli wala nang nagawa. Hay nako, sige na nga po. Inayos niya ang pagkakahiga at humarap sa lalaki. Tinitigan niya ang mukha ni Mayor Lance.
Sobrang gwapo talaga na lalaking to. Kaya nga crush niya ito noon pa man. Yan nga lang hindi niya inaakala na masungit pala ito. Kaya nabawasan ang pagkakagusto niya dito. Ang gwapo mo talaga, Mayor. Bulong niya. I like you, Hira. Anang lalaki. Pakiramdam niya, nawalan siya ng hangin sa kanyang baga dahil sa sinabi ni Mayor Lance. Ano ulit yung sinabi mo, Mayor? Baka nasabihan ka na naman ng masamang espiritu kung ano-ano na yung sinasabi mo. Iminulat na lalaki ang mata at tinitigan siya. I said, I like you, Hira. Baka naman epekto lang yan ng lagnat. Hindi kasi siya makapaniwala sa sinasabi nito. Para bang ayaw tanggapin ng kanyang sistema. Hindi ito epekto ng sakit, Hira. Totoo ang sinasabi ko, I really like you. I mean, I love you. Hindi lang simpleng pagkakagusto. Mahal na kita. Sa halos ilang buwan na pananatili mo dito sa mansyon ko, doon ko napatunayan ang nararamdaman ko para sa'yo. Alam ko na hindi ka naniniwala sa sinasabi ko ngayon, pero yun ang totoo. Masyado ring malaki ang age gap natin. Alam ko yan, pero sinisiguro kong hindi kita sasaktan. Handa akong patunayan ang sarili ko sa'yo, Hira. Hindi ko po alam kung anong dapat kong sabihin Mayor. Aniya. Sa isip niya pilit niyang iniintindi ang sinasabi nito. Wala ka naman dapat sabihin. Hihintayin ko kung ano man ay sasagot mo sa akin simula ngayon. Liligawan na kita. So better prepare yourself, Hira. I'll make you fall in love with me. And please, huwag mo na akong tawaging Mayor dahil alam ko magiging asawa din kita. Ano? Masyado ka namang advance mag-isip, Mayor? Nagpapaalam ka pa lang sa akin na liligawan mo ako tapos ngayon pag-aasawa na agad yan nasa isip mo. Why? Doon din naman tayo pupunta. In advance ko na. I really can't wait to make you my wife. At gusto ko na isang basketball team na anak. Baliw ka na, Mayor. Isa pang tawag mo sa akin na Mayor, hahalikan na kita. Mayor. Akala niya nagbibiro lang ito. Ngunit nagulat siya nang bigla siyang hinalikan nito. Sandaling halik lang naman yun pero nagulat pa rin siya. Mainit ang halik na lalaki. Marahil dahil sa lagnat ito. Nakakainis ka! Paano kung mahawa ko ng sakit mo? Eh di dalawa tayo may lagnat. I'm sorry, love. Napairap siya sa sinabi nito. Ngunit hindi niya maitago ang kilig. Ngayon pa lang, alam niya na agad kung saan mapupunta ang panliligaw sa kanya ng lalaki. Buong maghapon, inalagaan niya lang ito. Ngunit nilalandi siya nito. Agad din namang gumaling ang lalaki, kaya kinabukasan malakas na ito. Here, samahan mo ako mamigay ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyo. Utos sa kanya ni Lance na nasa gilid. At kumakain ng umagahan. Naroon din lahat ng kasambahay maging si Nanay Selly. Sige po, Mayor. Nagulat ang lahat nang biglang tumayo si Lance. Kumunot ang kanyang noo. Dahil hindi pa man nauubos ang pagkain ng lalaki. Tumayo na ito. At nagulat siya nang biglang lumapit sa kanya si Lance at hinila ang kanyang bewang. Hinalikan siya ng lalaki sa harap ng maraming kasambahay. Narinig niya ang pagsinghapan ng mga ito. Ngunit mukhang walang pakialam ang lalaki. Sabi ko naman sa'yo, diba? Isang tawag pa sa akin ng Mayor, hahalikan kita. That's your punishment, love. Guys, I love Hira. At magiging girlfriend ko siya in the near future. Invited kayong lahat sa kasal naming dalawa. Nakangising sabi ni Lance, kaharap ang mga kasambahay. Mas lalong namula ang kanyang muka nang sabihin yun ng lalaki. Gusto niya tuloy itong batukan dahil sa mga sinabi nito. Napapaliw ka na ba? Ba't ba yung sinabi sa kanila? What? Anong gusto mong gawin ko? Itago yung relasyon natin sa mga kasambahay? No, I won't do that. Kung kinakailangan niya na ipagsigawan ka sa buong mundo, gagawin ko dahil mahal kita. Saad ni Lance sa inosenteng paraan. Inirapan niya ito. Kakainis ka talagang lalaki ka? Huwag ka mainis sa akin, love. Magbihis ka na dahil aalis na tayo. Sinundan niya ng tingin si Lance at lihim na napangiti. Ngunit agad siya napasigaw na may kumurot sa bewang niya.
Si Nanay Selly pala yun. At ang ibang kasambahay naman nasa likod nito at nakangiti sa kanya. Ano yung nakita namin, Hira? Ano yun naman? Wala lang po yun. Ay sus! Hindi mo naman kailangan itanggi sa amin. Grabe! May sweetness din palang tinatago si Mayor sa katawan. Kala ko puro kasungitan lang. Pagbibiro ng isang kasambahay, kaya natawa silang lahat. Ikaw lang ang tanging nakagawa nun sa kanya, Hira. Hanga talaga ako sa'yo. Sa ganda ba naman ni Hira? Talaga may indab sa kanya si Mayor. Ako bagay na bagay kayong dalawa. Sabi ng ibang kasambahay. Ano ba? Di no? Talaga. Pagkukunwari niya at inipit ang ilang hibla ng buhok sa likod ng kanyang tenga. Ay nakong bata. Ikaw talaga, napakapasaway mo. Sige na magpalit ka ng damit doon. At baka kanina ka pa hinihintay ni Mayor sa kotse. Tumango na lang siya at pumasok na sa sariling kwarto upang magpalit ng damit. Isang simpleng black trouser at sky blue na blouse ang kanyang suot na pinaresa ng black rubber shoes. Nag-apply din siya ng makeup pero light lang at na makita niya maayos na ang sarili, lumabas siya ng kwarto. Diretso sa garahe at doon niya nakita si Lance sa mukhang kanina pa nga siya hinihintay. Sorry kanina ka pa ba naghihintay? Chinika kasi ako na ibang kasambahay. Handa ako hintayin ka, love, kahit gaano katagal. Ani Lance at binuksan ang pinto ng passenger seat. Kailan ka pa natutong bumanat? Di banat yun totoo yun. Napailing na lang siya sa sinabi ni Lance at sumakay sa kotse. Si Lance na nagmaneho. Abala siya sa pagmamasid sa dinaraanan. Malinis na ang mga kalsada. Wala na ang mga nagkalat na basura. Parang ang hindi dumaan ng bagyo. Ngunit nakita niya naman ang mga sirang bahay. What are you thinking? Niisip ko lang yung mga taong nasira ang bahay. Kawawa naman sila. Don't worry about them, love. Tutulong ako sa tao na salanta ng bagyo. Ako na mismo bibili ng materyales para sa bahay na nasira. Bait mo naman. Akala ko puro pagsusungit lang yung alam mong gawin. Masungit na ako sa mansyon. Pero pagdating sa mga tao dito sa labas, mabait ako. Di ikaw na mabait. Talaga mabait ako. In love ka na ba sa akin? Inirapan niya ito. Mag-drive ka na nga lang dyan. Ang dami mong sinasabi. Tumawa lang si Lance at biglang hinawakan ang kanyang kamay na nasa hita niya. Kinuha yun ng lalaki at hinalikan. Sa pinapakita ni Lance ngayon, ay talagang mai-inlove siya dito. At handa niyang tanggapin yon. Hindi niya kailangang pigilan ng sarili na mahulog kay Lance. Ilang minuto lang ang naging biyahe hanggang makarating sa evacuation center. Nagsisimula nang mamigay ng relief goods sa iba. Late na tayo. Di tayo late, nauna lang sila. Natawa si Lance sa kanyang biro. Kaya pati siya tumawa na lang din. Nandito na si Mayor! Sigaw ng isang lalaki. Magka-holding hands silang dalawa ni Lance. Sinubukan niyang tanggalin ang kamay ni Lance sa kanya, ngunit masyadong mahigpit ang pagkakahawak ng lalaki. Pinabayaan niya na lang to kaya pinagtitinginan sila ng ibang tao. Ngunit mukhang walang pakialam si Lance kung ano man ang isipin ng mga tao sa kanila. Mayor, mabuti po't nakarating kayo dito. Nagsimula na po kami mamigay ng relief goods. It's okay. Ipagpatuloy niyo yung ginagawa niyo. Nagsimula na rin silang tumulong sa pamimigay. Masaya siya sa kung anong ginagawa nila ngayon. Ganito pala ang pakiramdam na nakakatulong sa ibang tao. Matagal niya na itong gustong gawin. Ang gwapo mo talaga, Mayor. Mabait pa. At handa kaming tulungan sa mga kalamidad na dumadaan. Balita namin wala ka pa raw asawa o kasintahan. Meron akong anak na babae, Mayor. Maganda ang anak ko. Sabi ng isang matandang babae. Kumunot ang kanyang noo sa sinabi nito. Wala pa naman silang relasyon ni Lance pero umamin na ito sa kanya. Siguro naman may karapatan siya magselos. Pasensya na po, Nay. Pero may nagugustuhan na po kasi ako. Baka magalit yun sa akin ngayon. At di ako sagutin, kawawa naman ako. Ani Lance habang nakangiti at nakatingin sa kanya.
Halatang inaasar siya ng lalaki kaya napairap na lang siya. Ate, ganda mo naman po. Paglahi ko po gusto ko maging asawa. Sabi sa kanya ng isang batang lalaki kaya napangiti na lang siya. Sobrang cute kasi nito. Talaga? Maganda ako? Paninigurado niya. Opo ate, may boyfriend ka na po ba ngayon? Pwede na po ba kitang ligawan? Magsasalita na sana siya pero naramdaman niya ang kamay na biglang humawak sa kanyang bewang. Nang lingunin niya yun, nakita niya si Lance na nakakunot ang noo. Pasensya ka na, baby ah. Pero ako ang naliligaw sa kanya. At ako ang magiging asawa niya. Mag-aral ka na lang muna na mabuti. Bibigyan pa kita ng scholarship. Talaga po, Mayor? Maraming salamat po sa scholarship. Mahirap lang po kami ng nanay ko kaya malaking tulong po para sa akin na makapag-aral yung scholarship. Naningkit ang mga mata niya habang nakatingin kay Lance. Nagsiselos ka ba dun sa bata? Bakit bawal ba? Diyos ko naman, Lance, bata lang yun. Kahit pa, 100 years old yun, magsiselos pa rin ako. Napailing na lang siya sa sinabi ng lalaki at pinagpatuloy ang ginagawa. Marami silang napuntahang lugar kaya gabi na sila nakauwi. Lumipas sa mga araw talagang ang niligawan siya ni Lance. Hindi niya rin napigilan ng sarili at talagang nahulog na siya dito. Masyado kasing sweet ang lalaki at palagi siyang inuuna. Pero hindi pa rin naman ito pinababayaan ang trabaho sa munisipyo. Maging ang trabaho sa kumpanya nito. Bakit mo ako inayan na lumabas? Tanong niya kay Lance. Ilang araw na kasi ako abala sa munisipyo kaya gusto ko lang bumawi sa'yo. Araw ng linggo ngayon at niyaya siya ng lalaki na mag-date daw silang dalawa. Naintindihan ko naman kung bakit abala ka sa munisipyo. Malamang mayor ka at may trabaho. Kahit na, gusto ko pa rin makasama ka dahil na-miss na kita. Napailing na lang siya sa sinabi ni Lance. Hulog na nga talaga siya dito. Saan ba tayo pupunta? Sa simbahan. Anong gagawin natin doon? Pakakasalan na kita. Lance! Magsisimba tayo, okay? Pero soon talaga pakakasalan kita. Sa simbahan. Kapag naging tayo na. Napangiti siya sa sinabi ni Lance. At hinayaan na lang ang lalaki. Nahilahin siya papasok sa loob ng simbahan. Marami ang bumabati sa kanila. Nagsimula na ang misa at nakikinig lang sila. Nang oras na para sa pagbibigay ng kapayapaan, ngumiti siya sa mga tao at nag-peace sign. Humarap siya kay Lance. Ngunit nagulat siya nang bigla siyang halikan nito sa noo. Lance. What? Peace be with you. Yun dapat yun. Peace be with you yung sasabihin. Hindi nang hahalik ng noo. Peace be with you ba yun? Akala ko kiss be with you. Yaman na love, nangyari na eh. Napailing na lang siya sa sinabi ni Lance. Nang matapos ang misa, sandali pa silang nagdasal bago umalis. Dumiretso sila sa park na malapit sa simbahan. Magka-holding hands habang kumakain ng dirty ice cream. Nagaling doon sa nagtitinda sa labas ng simbahan. Nagkukwentuhan lang silang dalawa nang may sumipol bigla. Isang lalaki. Kinakatcall siya. But, Lance, huwag mo nang patulan. Mga kabataan lang naman yun kaya hayaan mo na. Love, hindi pwede yung ginagawa nila. Hayaan mo na nga lang sila. Pero matanong ko lang, hindi ka ba nagagalit sa akin dahil nagsuot ako ng ganitong klaseng dress? Nabastos yata ako dahil sa suot ko. Love, maayos ang suot mo. Hindi yan nakakabastos. Decente ang tawag dyan. Sadyang may mga tao lang talaga na kahit anong suot mo babastusin ka. And you can wear whatever you want. As long as you're comfortable of wearing it. Kaya naman kita ipagtanggol. Napangiti siya sa sinabi nito. Hindi siya nagkamali ng lalaki na gustuhan niya. Tama lang na minahal niya si Lance. Swerte ko talaga sa'yo. Kahit ako din swerte sa'yo. Swerte tayo sa isa't isa. Kaya bagay tayo. Sagutin mo na kaya ako. Pagbibiro ni Lance. Sige, sinasagot na kita. Kita niya ang gulat sa mukha nito. Love, di naman kita pinipilit na sagutin mo ko. Handa akong hintayin ka. Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre, joke lang yun. Wala nang bawian. Boyfriend mo na ako, girlfriend na kita. Magpakasalan kaya tayo.
Lance! Joke lang, love. Napailing na lang siya sa kalokohan nito at niyakap ang lalaki. Hindi siya magsisisi na sinagot niya si Lance. I love you, Hira. I love you too, Lance. Oh my God, para akong teenager na kinikilig sa crush ko. Wala na atrasan to Sinagot na kita. Boyfriend na kita. Okay? Tagal-tagal na kitang crush Wala nang bawian to Lumipas sa mga araw, masaya ang kanilang pagsasama. Mas lalo nga ito naging sweet sa kanya. Halos ayaw na rin ito magtrabaho pero kailangan niya magtrabaho. Dahil nagpapadala siya ng pera sa kanyang mga magulang. Ang sarap! Aniya habang kumakain ng durian. Para kang naglilihi, Iha. Wala pa naman siguro nangyayari sa inyo ni Mayor, ano? Naku, huwag muna hanggat di pa kayo kasal. Nanay Sally naman? Hindi ko po ibibigay ang sarili ko kay Lance nang hindi pa po kami kinakasal. Gusto ko po muna maging legal kami sa lahat bago namin gawin yung ganung bagay. Isa pa, paborito ko po kasi itong durian Ang baho naman kasi niyan, Iha. Ayos lang po, Nay. Ang mahalaga masarap pa din. Ewan ko sa yung bata ka. Maiwan na kita dito parating na si Mayor. Tumango na lang siya sa sinabi ni Nanay Sally. At muling kumain ng durian. Ilang sandali pa, naramdaman niyang may umakap sa kanyang likod. Sa amoy pa lang ng lalaki alam niyang si Lance yun. I miss you, love. Namiss din kita. What's that smell? Ang baho. Reklamo nito. Kumunot ang kanyang noo at tinarap si Lance. Tinanggal niya ang kamay ni Lance na nakayakap sa kanya at pinagtaasan to ng kilay. Anong sabi mo? Ano bang kinakain mo, love? Ba't ang baho? Durian. Oh my God. Ayoko ng amoy niyan. Napangiti siya at nakaisip ng kalokohan. Parang gusto niyang pagtripan ngayon si Lance. No. Kumain ka nito. Masarap to. Love. Ipakain mo na lahat sa akin pero wag lang yan durian. Please. Ala ko ba mahal mo ko? Ba't ayaw mo itong kainin? Sinusubuan pa nga kita Pamimilit niya. Oo nga at mahal kita. Pero ayaw ko talaga ng durian. Magsasalita pa sana si Lance pero isinubo niya sa bibig nito ang durian. Subukan mong iluwayan. Talagang hindi kita papansinin ng isang linggo. Pananakot niya. Pinilit ni Lance na kainin ng durian kaya napangiti na lang siya. Happy now, my love? Sobrang happy. Lika! Samahan mo akong ubusin itong isang buong durian. Hira, joke lang. Ito naman di mabiro. Lakas ng trip mo ngayon Wala pa namang nangyayari sa ating dalawa, kaya sure ako hindi ka pabuntis. Dapat ko na bang ihanda ang sarili ko kapag naglihi ka na? Tanong ni Lance. Nagkipit balikat na lang siya at pinagpatuloy ang pagkain. Kinabukasan naging abala ito sa munisipyo kaya naiwan siya sa mansyon. Hira, pwede mo bang kunin ang puting envelope sa opisina ni Mayor? Nasa drawer niya lang yon. Pinapakuha niya sa akin kasi. Ewan. Pinapakuha niya, papadala daw sa munisipyo. Pero may kailangan pa akong gawin. Ikaw na muna. Oo naman po, Nay. Ako na. Maraming salamat, Iha. Ngumiti siya at umalis na. Pumunta siya sa opisina ni Lance. Ito ang unang beses na makakapasok siya doon. At di niya alam kung anong itsura na opisina ng lalaki noon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng opisina at pumasok sa loob. Humanga siya sa interior design dahil maganda yon. Grabe, ngayon lang ako nakapasok dito. Ang ganda pala dito. Agad siyang dumiretso sa drawer ni Lance at hinanap ang puting envelope. Nahanap niya yun pero kumunot ang kanyang noo. Nang makita pa ang isang envelope na may pangalan niya. Kinuha niya yun at binuksan. Bumungad sa kanya. Ang napakarami niyang larawan, iba't ibang anggulo. Ngunit ang mas mukaw sa atensyon niya ay ang mga kumpanyang pinag-a-applyan niya. Nakasaad sa papel na nakaband siya. Sa mga kumpanyang yun. Maging ang scholarship niya dapat nung high school. Nakita niya doon. Ano ibig sabihin ito? Naiiyak niya ng tanong. Pinunasan niya ang kanyang luha at lumabas sa opisina. Dinala niya ang 2 envelope at lumabas sa mansyon.
Sa taxi na lang siya sumakay at nagpahatid sa munisipyo. Pinagtitinginan siya ng mga tao dahil mapula ang kanyang mata. Dumiretso siya sa opisina ni Lance. Love, nandito ka pala, teka, umiyak ka ba? Nagtatakang tanong nito na makita siya. Ano ibig sabihin nito? Galit niyang tanong at inihagis ang envelope sa harap ni Lance. Kumalat ang mga papel. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Lance habang nakatingin sa mga papel. Love, let me explain. Obsessed ka ba sa akin, Lance? Ba't marami akong picture sa'yo mula nun? Bakit nakaband ang pangalan ko sa mga kumpanyang yan? Ikaw ba may kagagawa ng lahat ng to? Ikaw ba ang dahilan kung ba't di ako matanggap sa trabaho? Ikaw din ba yung dahilan kung bakit tatanggalan ako ng scholarship? Ira, sugutin mo naman yung mga tanong ko. Oo, ako may gawa ng lahat ng yan. Mas lalo siyang napaiyak sa sinabi ni Lance. Nilapitan niya ito at malakas na sinampal sa pisngi. Hindi ko inakala na ikaw pala may kagagawa ng lahat ng to, Lance. Ano kailangan gawin to sa akin? Ba't kailangan mo ako ipaban sa mga kumpanyang yon? Kaya pala hindi ako matanggap sa mga trabaho pinag-a-applyan ko eh. Kahit janitress na ina-applyan ko, ayaw nila akong tanggapin dahil ikaw pala yung humaharang. Kaya pala nawala yung scholarship ko dahil tinanggal mo, walang hiya ka. Ira, let me explain. No need to explain, Lance. Alam mo ba kung gaano kami naghirap ng pamilya ko? Tapos ako sa koleyo pero wala akong makuha matinong trabaho. Hindi ko matulungan ang pamilya ko. Nabaon pa kami sa utang. Alam mo ba pangarap ko maging abogado pero dahil sa'yo nawalan ako ng scholarship? Mali ba yung pagkakakilala ko sa'yo, Lance? Mali ba na minahal kita? Ira, huwag mo naman sabihin sa akin na mali na minahal mo ko kasi nasasaktan ako. At ako? Sa tingin mo ba? Hindi ako nasasaktan dahil sa mga nalaman ko ngayon? Alam ko nasasaktan ka. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon magpaliwanag sa'yo. Tina? Di mo na kailangan magpaliwanag sa akin? Dahil tinatapos ko na kung ano na mamagitan sa ating dalawa, maghiwalay na tayo. Pagkatapos niya sabihin yun, agad siyang lumabas na opisina. Narinig niya ang pagtawag sa kanya ni Lance. Ngunit hindi niya nilingon ng lalaki. Masyado siyang nasaktan sa mga nalaman niya. Umuwi siya ng mansyon, nag-impake ng damit. Wala nang dahilan para manatili siya doon. Nagagalit siya kay Lance. Kaya mabuti pa lumayo siya dito. Iha, saan ka pupunta? Ba't ka umiiyak? Alam ba ni Mayor na aalis ka? Tanong ni Nanay Selly nang makita siyang dala ang kanyang gamit. Nay, saka na lang po ako magpapaliwanag sa inyo kapag nakita na tayo ulit. Kailangan ko na po kasi umalis. Yumakap siya sa matanda bago umalis. Sumakay siya ng taxi para magpahatid sa kanilang bahay. Nagulat pa nga ang kanyang ina na makita siya ng biglaan dahil sa kanyang biglaan ding pag-uwi. Anak, bakit ka umuwi? May nangyari ba sa'yo? Bakit pa pula mga mata mo? Nag-aalalang tanong ni Helena. Mama! Hindi na siya nagsalita. Umiyak na lang siya sa balikat ng ina habang nakayakap dito. Halos hindi na nga siya makahinga. Sige lang anak. Umiyak ka lang hanggang sa gumaan ang lahat. Lumipas sa mga araw, nagulat siya nang may biglang nagsisigawan sa labas ng bahay. Lumabas din siya at doon nakita si Lance. Halos nangayayat ito at malaki na rin ang eye bags. Halatang walang maayos sa tulog. Love, kausapin mo naman ako. Di ka sumasagot sa mga tawag at text ko. Bumalik ka na sa akin, please, please. Pagmamakaawan ni Lance na makita siya. Love? Sigaw ng kanyang ama at ina. Malis ka na. Wala nang dapat pag-usapan. Ngunit hindi pa man siya nakakaalis nang bigla siyang hinila ng kanyang ina sa braso. Ano ito, Hira? Ba't laban tawag sa'yo ni Mayor? May relasyon ba kayong dalawa? Ba't di namin alam ng ama mo? Tanong ni Helena. Oo nga naman nak. May hindi ka ba sinasabi sa amin? Papa? Huwag mo ang papasukin yung lalaki niya sa bahay natin? Naiinis niyang sabi. Ay nako, Hira. Gumana na naman yung pagiging maldita mo. Elmer, saraduhan mo nga yung pinto. At ang daming chismosang nakaabang. Napairap siya at umupo sa bangko.
Nang maisarado ang pinto, naupo na rin ang kanyang magulang. Samantalang sila sa katayo lang. Iho. Mayor, totoo bang kasintahan mo itong anak namin? Ikwento mo nga sa amin kung ano nangyari at ba't galit ito sa'yo? At nagsimulang magkwento si Lance. Nagalit ang kanyang mga magulang sa lalaki. Alam ko pong galit kayo. Pero totoo po na mahal ko si Hira. Kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, muli kong patutunayan ang sarili ko. Hayaan niyo po akong ligawang muli si Hira. At ganun din ang gagawin ko sa inyo. Hindi ko kayo bibiguin. O sige, papayagan kita. Ma! Ganun din ako. Pa! Ano ba? Manahimik ka nga dyan, Hira. Eh, gwapong binata nito si Mayor, oh. Juicy ka pa ba? Isa pa ibigyan mo ng chance sa magpaliwanag itong si Mayor. Hala na nga kayo dyan. Basta nakapaghiwalay na ako sa kanya. Yun na yun. Akala niya, hindi seryoso si Lance sa sinasabi nito sa mga magulang niya. Ngunit nagulat siya na makita ang Mayor na kasama ng kanyang amang namamasada ng jeep. Abay, maganda pala itong kasama si Lance. Ang dami kong kita ngayon. Halos lahat ng pasahero sa akin sumakay. Approve ka na sa akin. Papa naman, sinamahan lang kayo mamasada, approve na agad. Eh baka nakakalimutan mo na dahil sa kanya, wala akong napasukang trabaho. Hira, tumahimik ka na dyan. Matagal na naman na yun, pabayaan mo na. Ani Elmer, kaya napailing na lang siya. Itinuloy ni Lance ang pagtulong sa mga magulang ni Hira. Gusto niyang patunayan sa mga ito na seryoso siya sa babae. At nagsisisi siya sa kanya nagawa noon. Gusto niya ring magpaliwanag kay Hira kung bakit niya nagawa yun. Sana lang bigyan siya ng pagkakataon ng babae. Lance, dito ka nalang matulog. Mag-inuman tayong dalawa. Sige po. Nakipag-inuman siya sa ama ni Hira at lasing na rin siya. Kung ano-ano na nga sinasabi ng lalaki sa ama ni Hira, ngunit wala siyang pakialam. Pa, tumigil na kayo sa pag-inom. May trabaho pa yan, no? Lasing na kayong dalawa. Love, ikaw pala. Miss na kita. Tumigil ka nga dyan. Uwi ka na sa inyo. Sabi ni Papa, dito daw ako matulog. Papa ko yan, di mo yan Papa. Bahala ka nga dyan. Unti-unti siya nakatulog, ngunit ilang minuto ang lumipas. Naramdaman niya ang kamay na pilit siya itinatayo. Huwag ka nga magpabigat, ang laki mong tao eh. Boses yun ni Hira. Kaya muli siyang napangiti. Mahal mo pa rin talaga ako, no? Di mo ako iniwan. Inirapan lang siya nito. Sumama na siya kay Hira at naramdaman niya na lang ang malambot na higaan. Kita niyang aalis na sana ito, pero agad niya itong pinigilan sa braso. Bumalik ka na sa akin, please. Nakita niya ang marahang pag-iling nito. Saktan ako sa ginawa mo, Lance. Pakiramdam ko pinaglaruan mo lang ako dahil sa ginawa mo sa akin. Alam ko naman yun, Hira. Nagsisisi ako sa ginawa ko. Alam ko mali ang ginawa ko pero masyado lang talaga katamahal. Nabulag ako sa pagmamahal ko sa'yo. Kaya kahit hindi mo ako kilala, kinulong na kita sa akin. Unang kita ko sa'yo nung high school. Alam ko mali, pero alam kong gusto na kita na. Ang creepy, di ba? Pero pinagmamasdan kita mula sa malayo. Pinigilan ko ang scholarship mo. Kasi malalayo ka sa akin kapag tinuloy mo yung pag-aabogado mo sa Maynila. Masyado ako naging toxic. Selfish. Ikinulong kita sa akin kahit nung nakapagtapos ka ng pag-aaral mo. Alam ko hindi healthy ang pagmamahal ko sa'yo noon. Tapos nakita ko yung application mo bilang maid sa mansyon ko kaya agad kong sinabi kay Manang Sally na kunin ka. Noong una nagsusungit pa ako sa'yo. Kasi kapag di ko napigilan ang sarili ko talagang mahahalikan kita. Pinilit ko maging formal sa paningin mo. Kahit palagi akong kinakabahan kapag nariyan ka sa tabi ko. Sobrang mahal kita. Siguro nga obsessed ako sa'yo nun. But I'm willing to make this right. It might be toxic before, but I'm willing to change for you. Please,
Bigyan mo ako ng second chance. Matapos sabihin niya ng lalaki, nakatulog na ito. Kinabukasan, nagising ito na masakit ang ulo. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid at nakita ang ilang pictures ni Hira, kaya hula niya nasa kwarto siya ng babae. Napangiti siya habang pinagmamasdan ng buong kwarto. Inayos niya muna ang sarili at lumabas. Dumiretso ng kusina. Nakita niya doon si Hira na nagluluto. Nakagat niya ang ibabang labi. Dahil hindi niya matandaan kung ano sinabi niya kagabi. Hira. Lumingon sa kanya ang babae at ngumiti. Bigla tuloy siya nagtaka. Dahil sa pagkakaalala niya galito sa kanya. Good morning. Good morning. Nag-aalangan niyang sagot pabalik. Buka na. Umigop ka ng sabaw. Alam ko may hangover ka. Kahit na naguguluhan, sinunod niya ito. Di ka na ba galit sa akin? Di na. Tapos ko marinig lahat ng sinabi mo, napagdesisyonan kong bigyan ka ng second chance. Mahal kita, Lance. Kaya oo, sige. Girlfriend mo na ako ulit. Gusto rin naman yun. Ang mahalaga ngayon, present at future. Nagalit ako sa'yo. Dahil pakaramdam ko pinaglaruan mo lang ako. Pero narinig ko na yung explanation mo kagabi. Pinapatawad na kita. Napatayo siya sa saya at niyakap na mahigpit ang babae. I love you, Hira. I love you too, Lance. Pero sana, gawin mo na maayos to. Gawin mo to ng tama. Thank you sa pagbibigay sa akin ng chance. Ngumiti si Hira at hinalikan siya sa labi. Hindi niya talaga sasayangin ng chance na ibinigay sa kanya ng babae. 3 taon nang lumipas nang muli siyang bigyan ng chance ni Hira. Mas lalo niya pang minahal ang babae. Pero sa tamang paraan. At wala na ring secret sa namagitan sa kanila. Ngayon siya pa rin ang mayor ng kanilang lugar. Kahit mag-asawa na sila. Masyado na siya napamahal sa kanyang trabaho. Kahit na meron naman siyang pinamamahalaang kumpanya. Ang dahilan niya lang naman kung bakit siya tumakbo mayor ay para makilala siya ni Hira. Masyado kasi siyang torpe noon. At isa pa, malaki din ang age gap nila. Kaya natatakot siya na baka ayaw nito sa mas matanda ang edad kaysa sa babae. Nalaman niyang crush din siya ni Hira noon. Noong mga panahong hindi pa ito kasambahay sa mansyon niya. Love, gusto ko ng durian candy. Nakangusong saad ni Hira. Nagpapabebe sa kanya. Kumunot ang kanyang noo sa request ng asawa. Nitong mga nakaraang araw kung ano-ano hinihingi nito. Di naman siya nagrereklamo. Dahil mahal niya ang asawa, binibigyan niya ang gusto nito. Kapon lang, gusto mo na mango shake ah. Tapos ngayon naman durian candy, hindi kaya masira yan tiyan mo, love? Yun nga ang gusto ng panlasa ko ngayon. Ano, bibilan mo ba ako? Labas ka ng bahay matutulog. Ha? Pananakot pa nito. Kunti lang at mahal. Naku. Ano, magrereklamo ka? Hindi, ba't ako magrereklamo? Mahal kita, wala ng pero-pero. Sige na, umalis ka na at hanapan mo ako ng durian candy. Ano pa sinasabi mo dyan eh? Ayaw mo lang talaga akong bilihan. Napangiti siya at pinisil ang pisngi nito. Bago siya umalis, sumalik muna siya sa noon ni Hira. 10:00 na ng gabi. Hindi niya alam kung may bukas pa bang tindahan sa ganitong oras. Nagmaneho na lang siya ng kotse at swerte niya dahil may bukas pang grocery store. Naghanap siya ng durian candy. Swerte dahil may nakita siya. Agad niya yung binayaran sa counter at agad na umuwi. Ngunit nagtaka siya na makitang hindi bukas ang ilaw sa kanilang kwarto. Dali-dali siyang lumabas ng kotse at tumakbo papasok sa loob. Pagpasok niya sa kwarto, binuksan niya ang ilaw. At doon bumungad sa kanya ang kanilang kama na may heart-shaped na bulaklak. Nasa gitna si Hira. May hawak itong cake habang nakangiti sa kanya. Exactly 12 a.m.
Happy birthday, my love. Birthday ko? Oo. Nakalimutan mo ba? Matanda ka na nga talaga. Natawa na lang siya at lumapit kay Hira. Ngumiti siya at tumalik sa noon nito. Make a wish! Sana magkaroon na tayo ng baby. Sagot niya at hinipan ng kandila. Wish granted. Ani Hira at nilagay sa kanyang kamay ang pregnancy test. Halos mapaiyak siya na makitang positive ang resulta nun. Ngayon, naiintindihan niya na kung bakit iba-iba ng request ng pagkain ng kanyang asawa. Buntis na pala ito. This is the best birthday ever. I love you, Hira. And I love you more, Lance. Hinalikan niya ng payapa ang asawa sa labi at niyakap. Wala na siyang mahihiling pa. Masaya na siya sa buhay niya ngayon. Asawa niya na ang babaeng pinapangarap niya noon. At bonus pa, magkakaroon na sila ng anak. Panibagong kabanata ito ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Ngunit handa niyang harapin lahat. Basta nasa tabi niya si Hira. The